Hello mga kasandi, good morning. Nagluto tayo ngayon ng chicken adobo sa gata. At ito kaya nagpapatulaan. Bali nilagay ko na dito yung ikalawang gata. Ali ngayon, tuyo na yung sabaw niya pero natira dito mantika na lang. At ilalagay natin dito ngayon ang pinaka-kakang gata para lalo siya maging malinamnam. So ilagay natin. So bumili ako ng nyog, pinakayod ko at pinapigyan ko na sa kanila kaya naka-plastic yung ating kakang gata. So yan, isasalin ko lang ito. Ilagay na natin ang ating kakang kasi luto na siya. Kaya mga kaibigan, it's time. Ayan ang ating kakang. At napakabago niya mga kaibigan. So yun. At ilagay ko na rin ang ating sili. So hindi ko na hinati kasi baka sobrang maanghang. At magreklamo yung aking anak na kakain ito. Ayan. Paborito niya kasi itong niluto ko. At ganda akong hindi naguluto kasi nga nabisi sa trabaho. So ngayon bakasyon, nagkaroon ako ng time kaya actually wala pa siya. Nasa dorm pa siya, meron siyang may pasok pa kasi. So ngayon, pag uwi niya dito, ito yung pauulam ko sa kanya kasi alam ko paborito niya to. Kaya alam ko matutuwa yon. So mga kaibigan, ayan. So ilang minuto lang pagka kumulo ito at naluto yung yung kanyang gata, pwede na natin itong hanguin at ilapag sa ating hapagkainan. Ayan mga kaibigan. So ganito sa mga kaibigan, napakasimpleng lutuin lang. So ang ginawa ko lang dito ay una, syempre yung manok natin hiniwa-hiwa ko muna. Pagkatapos ginisa ko siya. And then after ko siyang igisa ay nilagyan ko na ng tuyo at suka. Tinakpan ko, pinakulan ko ng siguro 5 minutes. After that, nang natuyo yung suka at tuyo, nilagay ko naman yung ikalawang gata. At nang matuyo yung ikalawang gata, ito na nga nilagay natin dito, yung ating namang kakang gata. So hintayin lang natin na maluto ito. At nga pala, yung apoy natin dito, dalawa lang nakasindi dito sa ating nasa 300 lang yung ating wattage ng ating induction cooker. So bakit ko ini-specify po yon? Kasi nga gusto natin magtipid sa kuryente. So sabi ko lagi, dahan-dahan sa pagluluto, huwag mamadaliin para mas masarap ang magiging output. And then, tipid din tayo sa ating kuryente. Kasi pag nilagay natin sa full wattage yung ating lutuan, malaking kuryente din ang kanyang kakainin. So para kunti lang, hindi masyadong malakas ang ating wattage, ay doon lang tayo sa 300. Anyway, madali lang naman lutuin ang chicken kasi malambot lang naman yan. And saka, mainit po talaga ang ating induction cooker. Mabilis po siyang uminit kaya dahan-dahan lang po para mas masarap po ang ating iluluto, di ba? So yun lang po ang pinakasekreto natin mga kaibigan sa pagluluto ng masarap na pagkain para sa ating pamilya. Dapat pasensya, tiyaga at may pagmamahal. So yun ang pinakasekreto. So yun mga kaibigan, tingnan natin. Ayan, pakita ko sa inyo yung actual na picture ng ating iluluto. Ayan mga kaibigan. Ayan. So napakasarap po yan mga kaibigan, lalo na kapag sinama natin lang kanin mamaya, ay naku, siguradong mag-i-enjoy yung kakain ito. Ayan. Kaya mantika na sabaw mga kaibigan, ayan, nagmamantika na talaga siya, ayan, kita nyo naman, ayan, mantika na ang sabaw niya, at ang bango-bango niya, talaga naman mapapa, saya, at sarap ka talaga sa kainin mamaya, at siguradong taob din naman ito ang aming kaldero mamaya mga kaibigan. Ayan. Pero hindi ko natabang kaldero namin. Magasang ako ng medyo marami-rami para, sabi ko nga, once a day lang ako magluto ng ulam, once a day din ako magluto ng kanin para tipid sa kuryente. Ito nga pala, shoutout dyan. Ito ang aking lutuan. Ayan. So yung mga kaibigan ang aking lutuan ng aking rice cooker. So ito na mga kaibigan at sana nagustuhan nyo aking luto para sa aking mahal sa buhay. Ayan, luto-luto na rin kayo dyan mga kaibigan. Baka ito ang alin na at ito ka nakapaganda. So handa-handa na kayo mga kaibigan para mas medyo na ating pamilya ating nilutong pagkain. Dahan-dahan lang, tandaan, magluto ng may kasamang pagmamahal. Hanggang sa muli, huwag kalimutan mag-subscribe kay Sunny TV PH. Bye-bye and God bless everyone.